pag-ibig at kahusayan. May mga tao kasi na matapang lang pero wala silang kapangyarihan na harapin kung ano ang katotohanan. Hindi nila kayang harapin ang katotohanan. May mga tao na matapang pero hindi naduduwag sila na harapin ang katotohanan. Katotohanan na sila'y makasalanan, katotohanan na limitado ang kanilang kakayahan. Hindi nila tanggap yun. Hindi nila kayang harapin. Mga kapatid, may mga taong matapang pero walang kahusayan, walang husay, mga kapatid, na harapin ang problema. Matapang lang, mga kapatid, in physical appearance pero walang husay, mga kapatid, na harapin ang bawat problema. Pangunawa, mga kapatid, hindi malawak ang kaunawaan, amen, at walang konsiderasyon, wala, mga kapatid. Matapang lang in physical appearance. Pero sa loob, sa isip at puso, mahina, mga kapatid. Bakit? Kasi sa mundo, pagka sinabing matapang, kailangan brusko ka. Kailangan marami kang tato. Kailangan mayroon kang, kumbaga, pinangingilagan ka ng mga tao kasi matapang ka. Hindi po, mga kapatid. Sa Biblia, ang pagiging matapang may pag-ibig. May kapangyarihan harapin ang katotohanan. May kahusayan na harapin ang problema. At may pag-ibig sa sarili. May pag-ibig sa Diyos, may pag-ibig sa sarili, may pag-ibig sa kapwa. Yun ang sukatan ng Diyos ng pagiging matapang. Ako sa inyo, upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapigatian, ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanglibutan. So ang Diyos mismo nagpauna na nagsabi sa atin. Sa mundong ito ay mayroong maraming kapighatian. Dahil sa mundo maraming kapighatian, kailangan natin talagang maging matapang. Kasi kapag hininaan natin yung ating pong loob, mga kapatid, sa mundong ito na maraming kapighatian, matatalo tayo. Wala pong araw na walang problema, mga kapatid. Walang araw kung saan ang kalooban ng Panginoon, yung salita ng Panginoon at yung Diyos mismo, ilagak natin. Kailangan ang kaisipan natin, taasan natin. Taasan natin ang level ng ating kaisipan, mga kapatid. Kasi kapag ang kaisipan natin hindi ito ma-reset, mga kapatid, kagaya ng cellphone. Ang cellphone, kapag matagal na yan sa'yo, nagiging outdated yan, mga kapatid. Nagiging outdated yan. Kaya nga mga kapatid, ang cellphone, kung hindi ako nagkakamali, every 3 months or every 3 months, kung hindi ako nagkakamali, every 3 months nag-a-update yan, nag-usa yan mag-update para maging updated siya. Pag hindi mo in-update ang cellphone, mga kapatid, the more na ginagamit mo yan, hindi. Pero ang sabi naman ni Apostol Pedro, magpakababa. Ganito yan, mga kapatid. Yung isip natin, kailangan, mga kapatid, ilagay natin sa mga bagay na nangasa itaas. Pero yung attitude natin, kailangan magpakababa sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. May mga tao kasi na sa sobrang talino, nawawala na yung kanyang humility. May mga bagay, may mga tao, mga kapatid,
na sa kagustuhan gumaling o maging magaling, nakakalimutan niya ng maging mabuting tao. May mga tao na sa kagustuhang maging magaling, nakakalimutan ng maging mabuting tao. So kailangan ang isip natin, mga kapatid, kailangan dominant ito sa mga bagay na dumarating sa ating buhay. Kailangan, mga kapatid, yung problema, kung ito ang problema, kailangan nandito ang isip natin para nakikita natin in aerial views, mga kapatid. Pero yung attitude natin sa problema, ang attitude natin sa pagsubok na pinagdadaanan, kailangan ipailalim natin, magpakababa tayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos. May mga tao kasi na sa sobra, ulitin ko, may mga tao na sa kagustuhang maging magaling o sa sobrang galing, nakakalimutan ng maging mabuting tao. Mga kapatid, kagaya si Satanas, sa sobrang galing ni Satanas, akala niya Diyos na siya. Kaya gusto niya nang lagpasan ang Diyos. Hindi naman pwede. Hindi pwede. Sarili niya, limitado ang alam niya. Tanggap niya sa sarili niya na yung bagay na kaya namin ay hindi niya kaya. Pero masipag sa pag-aaral, ay walang absent, laging present. Kung a-absent man siya, yun ay dahil may sakit siya. Pero, mga kapatid, pasado. Bakit? Dahil sa attitude. Hindi siguro yan matututulan ng atin pong mga giliw na tagapakinig ngayon. Kahit ang mga guro ngayon na nakikinig, hindi natin matututulan na kapag may estudyante tayo na sabihin na natin, mahina. Mga kapatid, kapag nakikita mong masipag, laging nandyan sa klase, hindi man makasagot sa recitation, hindi man makasabay sa mga klase niya, pero laging nandyan, nagsusubikap na mag-aral. Tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan na harapin ang katotohanan. Mga kapatid, may lakas ka, may tapang at lakas ng loob ka na harapin ang katotohanan. At may kahusayan na harapin ang problema ng tama. At may pag-ibig sa Diyos, sa iyong sarili, at sa kapwa. Huwag natin alisin niya. Kung mayroon kang kapangyarihan, purihin ang Diyos. Kung mahusay ka, purihin ang Diyos. Huwag mong alisin ang pag-ibig. Yan ang magpapabagsak sa iyo. John chapter 14 verse 27. Ang kapayapaan, amen, ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso ni matakot man. Kapatid, amen. Huwag tayong matakot sa problema. Huwag tayong matakot sa mga possibilities na darating sa buhay natin. Hanggat nariyan ang Diyos sa buhay mo, mayroon kang kapayapaan. Yan ay perpektong halimbawa ng Panginoon. Nung siya po ay sumakay ng daong papunta sa kabilang ibayo kasama ang kanyang mga alagad. Dumating ang unos. Malakas na hangin, alon. Pero sa kalagitnaan nun, ang mga alagad taranta, pero ang Panginoong Hesus, ayun, tulog. Mahimbing ang tulog sa daong. Yan ay pagpapakita ng Panginoong Hesus na sa kalagitnaan ng unos, kalagitnaan ng malalakas na alon ng problema, unos, malakas na hangin ng pagsubok, na parabang tinatangay ka papalayo sa Panginoon. Mga kapatid, yung pagsubaybay, salita ng atin pong Panginoon. So, muli ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church in Matno. Maraming salamat po, Sister Marifi Calupit, Sister Angelita Aligoro, Sister Helen Hailo. Amen. Praise God. Sister DJ Box, salamat po. Pagpalain ka po ng Panginoon. Sister Jane Maguelas,
Maraming salamat sa inyo. Praise God, pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. So, kung kayo po ay mayroong mga katanungan, tawagan nyo lamang pa po uli kay i-text sa CP number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Amen. At mamaya po mga kapatid, alas 6:30 dyan po sa UPC Magsaysay. Alas 8 naman po dyan sa Iquirino. At bukas alas 7 po dyan sa UPC Santa Remedios. At ngayon po mga kapatid, sa mga kapatiran po natin dyan sa Santa Remedios, amen, meron po tayong bayanihan dyan ngayong araw. At patuloy po natin, tayo po'y magsama-sama. Gawin nating bonding moment, bonding time, ang atin pong bayanihan sa church. Gawin natin ito na may kagalakan, na may pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa isa't isa. Amen. Muli, ang inyong lingkod po, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church, Matnog. Huwag nating kakalimutan, lagi nating tatandaan, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone. Sister Adela, good morning. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan kay dali nating lumimot sa Panginoon sa oras nang tayo'y sagana? Kapag dumarating na ang mga kagipitan sa buhay mo, saka ka palang tatawag sa Kanya. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mong may handang tutulong sa'yo, na dilitibay si Hesus Kristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Wow! Wow! Walang imposible sa Panginoon. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan,